Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 841. Nang makita ni Flynn si Carlito sa ospital, naging emosyonal siya. Ninong, yung lalaki ay nanliligaw kay Yasmin. Alam mong gusto ko talaga si Yasmin. Nakita ko silang naglalambingan sa kalsada kaya nilapitan ko sila para tanungin kung ano ang relasyon nila. Pero tinalo niya ang mga tauhan ko. Nang sabihin kong isa kang makapangyarihang tao, hindi siya natinag at tuluyan niya akong binaliwala. O talaga, ano ang pangalan niya? Paano siya naging arrogant? Mula kailan tumigil ang mga tao sa pagkakaroon ng takot kapag nalaman nilang kaharap nila ang isang Sanchez? Nakapikit ng mariin ang kamay ni Carlito matapos marinig iyon. Ang pamilya Sanchez ay isa sa mga prestihiyosong pamilya sa Draccom. Marami silang malalakas na mandirigma at kadalasan silang kinikilala bilang isang makapangyarihang pamilya na hindi basta-basta dapat kalabanan. Naisip ni Flynn at nagreklamo, hindi ko alam ang pangalan niya. Pero sinubukan akong lokohin ni Yasmin sa pagsasabing siya raw ang kanilang kataas-taasang pinuno. Ang mas mahalaga pa, sinabi niyang wala raw sa Draccom ang magtatangkang makialam sa kanya. Kaya bang ang totoo? Ibig sabihin hindi siya galing sa Draccom Mansion o kaya sa unang antas na pamilyang mataas ang estado o kaya si Beryl, ang diyosa ng digmaan. Napangisi si Carlito. Hindi ako naniniwalang hindi siya isang taong pwede kong kalabanan. Tara na, magdadala ako ng ilang tauhan. Anong gusto mong gawin sa taong iyon? Baliin ang mga braso at binti niya. Nanlilisik ang mga mata ni Carlito. Natuwa si Flynn sa narinig. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Namimili siya kasama si Yasmin at hindi ko alam kung nakauwi na sila. Pero maaari tayong maghintay sa kanila sa Tigris Hall. Sige, tara na kung ganoon. Nasa sabik akong makita ang arroganting taong iyon at turuan siya ng leksyon dahil sa kanyang kayabangan. Tumindig ng tuwid si Carlito na nakalagay ang mga kamay sa kanyang likod upang magbigay ng imahe ng kataasan at kapangyarihan. Hindi nagtagal, umalis sila ayon sa plano at dinala ni Carlito ang kanyang pinakamagagaling na tauhan. Sa parehong oras, naroon sina Severin at Yasmin sa sentro ng subasta. Tumangala si Severin at napakunot noo. May mga pribadong silid. Tumango si Yasmin. Oo, ang mga iyon ay mga VIP booth. Pwede kang mag-relax at uminom habang tanaw ang buong bulwagan. Nagbibigay rin sila ng pagkain at inumin. Mapait na ngumiti si Severin. Bakit hindi mo agad sinabi? Kung ganoon hindi na sana tayo nakihalo sa masikip na bulwagan. Napangiti si Yasmin ng nahihiya. Iniisip ko lang kasi na hindi na kailangan gumastos ng ganoon kalaki. Ang bawat VIP booth ay nagkakahalaga ng $150,000 at kailangan mo pang maging VIP nila. Para maging VIP, kailangan mong mag-load ng hindi bababa sa $150 milyong sa iyong account. Pagkatapos noon, ibabawas nila ang bayad mula sa iyong account tuwing pupunta ka. Hindi naman tayo madalas pupunta rito, hindi ba? Matapos marinig ang paliwanag, tumango si Severin. Naiintindihan ko. Oo, tama ka. Babalik ako sa Southlink City sa loob ng 2 araw at hindi naman ako madalas pupunta rito. Talagang walang dahilan para gastusin ko ang ganoong kalaking halaga. Nakahinga ng maluwag si Yasmin nang malaman niyang hindi nagalit si Severin. Natatakot siyang baka ikagalit at ikainis ni Severin ang desisyon niya na maupo sila sa bulwagan. Ang tagapagpasimuno ng subasta ay isang babaeng nasa kalagitnaang edad, na nasa 30 taon. Ang pangalan niya ay Sabrina Chatterton. Ang suot niyang bodycon dress na hapit sa katawan ay lalong nagpakita ng kanyang mga kurba. Habang nakatayo siya sa entablado, mayroon siyang kakaiba at natatanging karisma na nagbigay diin sa kanyang pagiging kagalang-galang. Nang makita ni Yasmin na si Sabrina ang tagapagpasimuno, mabilis niyang sinabi, Severin. Si Sabrina ang auctioneer natin ngayon. Natatangi siya. Sa tingin ko may mahalaga at napakahalagang bagay na isusubasta ngayon. Hindi agad naintindihan ni Severin. Oh, talaga? Bakit mo naman nasabi iyon? Ipinaliwanag ni Yasmin, si Sabrina ang pangunahing manager ng auction center na ito. Maraming manager dito pero siya ang namumuno sa kanila.
Bahagya niyang ibinaba ang kanyang boses. Narinig ko galing siya sa isang pamilya ng mga cultivator. Tulad ng alam mo, ang mga pamilyang cultivator ay napaka-misteryoso at wala pang nakakaalam ng konkretong impormasyon tungkol sa kanila. Pero alam mo naman ang mga chismis. Walang nakakaalam ng tiyak na impormasyon pero wala ring nagtatangkang lumaban sa kanya. Tinitigan ni Severin si Sabrina. Kumislap ng gintong liwanag ang kanyang mga mata. Bahagya siyang ngumiti. Marahil hindi lang pala chismis iyon. Mataas ang kanyang nakamit. Mataas ang nakamit. Nagulat muna si Yasmin. Dahan-daang lumaki ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo bang makita ang antas ng kanyang nakamtan? Pero hindi naman siya naglalabas ng espiritual na enerhiya o presyon. At nasa 20 talampakan pa ang layo natin sa kanya. Talaga bang kaya mong malaman kung gaano kataas ang kanyang nakamtan? Mapagkumbabang ngumiti si Severin. Isang espesyal na teknik lang. Isa siyang level 8 Warrior King. Kaya ko nasabing mataas ang kanyang nakamit. Halos himatayan si Yasmin sa narinig. Level 8 Warrior King. Si Sabrina ay isa palang level 8 Warrior King. Naisip niya. Matagal nang pinaghihinalaan ng marami ang nakamtan ni Sabrina. Ngunit wala pang tunay na nakakita sa kanya na lumaban. Kaya wala talagang nakakaalam ng kanyang antas. Karamihan ay inakala na siya ay hindi bababa sa level 5 o 6 na Warrior King. Hindi nila alam, si Sabrina pala ay isang level 8 Warrior King. Sa mundo ng mortal ngayon, kabilang siya agad sa mga pinakamalalakas. Dahil dito, napakalaki ng posibilidad na galing nga siya sa isang pamilyang cultivator. Nang makabalik sa sarili mula sa pagkagulat, tumingin si Yasmin kay Severin at kumalma. Alam niyang si Severin ay isang warrior emperor. Kaya kung sinabi niyang mataas ang nakamtan ni Sabrina, tiyak na totoo iyon. Nagsimula ang subasta nang ipinaliwanag ni Sabrina ang ilang impormasyon at proseso ng bidding. Pagkatapos sabihin ang mga patakaran, nagsimula ang subasta. Sige, magsimula tayo sa unang item ng subasta. Pagkatapos noon, isang magandang babae ang umakyat sa entablado dala ang isang tray sa kanyang mga kamay. Ikinumpas ni Sabrina ang kanyang kamay at kinuha ang isang first-grade high-rank pill at inilagay sa tray na hawak ng babae. Ngumiti siya. Ito ang unang item ng subasta. Tunay na kayamanan. First-grade high-rank pill. Angkop para sa isang level 8 o 9 na Profound Master upang mapataas ang kanyang nakamtan at maging isang level 1 Warrior King. Nagsisimula ang bidding sa $1 bilyong. Maaari na kayong magbid. Pagkatapos magsalita ni Sabrina, napahinga ng malalim ang maraming tao. Ang Grand Sky Auction Center ay talagang isang misteryosong lugar. Lahat ng naroon ay nagulat nang magsimula agad ang subasta gamit ang ganoong kaalagang bagay. Iyan ay isang first-grade high-rank training pill. Ang pill na ito ay napakabanayad ngunit napakaganda ng epekto. Pinakamainam na pill kapag ang isang Profound Master ay nais maging isang Warrior King, sabi ng isang Elder Profound Master na nasa level siyam habang puno ng kasabikan. Oo, sumasang-ayon ako. Napakahalaga ng bagay na ito. Mahirap makahanap ng isang first-grade high-rank pill. Kahit na mayroon ng isang tao, hindi nila ito ipapasubasta. Ang pill na ito ay madaling makakatulong sa kanilang pamilya na makalikha ng isang Warrior King, dagdag naman ng isa pang lalaking nasa gitnang edad habang kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Gayunpaman, isang matandang lalaki ang sumira sa sandaling iyon. Siya ay natawa. Oo, ang pill na ito ay isang first-grade high-rank pill. Pero karaniwan lamang itong pill para sa akin. Tingnan mo ang kulay. Pinakamababang uri lamang ito. Hindi ito mahalaga maliban na lang kung ito ay isang medium-grade pill. Sino yung matandang iyon? Ang yabang ng tunog niya at iniisip pa talaga niyang hindi mahalaga ang pill na ito. Wika ng isang binata na hindi natuwa sa narinig. Mabilis siyang binalaan ng lalaking katabi niya. Hindi mo ba siya kilala? Isa siyang alchemist na nagtatrabaho para sa isang first-tier upper-class family dito sa lungsod. Isa siyang first-grade high-rank alchemist. Narinig ko na kagagawa siya ng mga high-grade pill na may magandang kalidad. Doon, paghanga na lamang ang naramdaman ng binata para sa matanda. Naiintindihan ko. Kaya pala isa siyang first-grade high-rank alchemist at napakahusay at talentado. Tila ipinagmamalaki ng matandang alchemist ang sarili.
Tuwang-tuwa siya sa pakiramdam ng paghanga ng maraming tao sa kanya. Hindi nakatawag ng pansin ang pil sa matanda dahil isa siyang alchemist mismo. Ngunit iba ang tingin ng karamihan. Para sa kanila, ito ay nananatiling isang mahalaga at napakahalagang bagay. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang lalaking nasa gitnang edad. $1 bilyong. Mr. Mervyn, bakit ka naman nagtitipid? Dapat mas mataas ang tawad mo. Sa huli, ito ay isang pil na makakatulong sa iyo na makalikha ng isang warrior king para sa pamilya mo ng mas maaga. Isang matabang lalaki, si Mr. Lincoln, ang tumawa at tiningnan si Mervyn mula sa itaas. Pagkatapos ay ngumiti siya, $3 bilyong. Mr. Lincoln, hindi kasing yaman ng pamilya mo ang pamilya ko. Hindi nagalit si Mervyn sa mapanlait na komento ni Lincoln. Bahagya lamang siyang ngumiti at muling naupo. Ang anak ko ay napakatalentado. Kahit na wala ang training pil, magiging level 1 warrior king pa rin siya matapos ang 2 o 3 buwan. Walang dahilan para aksayahin ko ang pera sa pagbili ng training pil para sa kanya. Ngunit si Lincoln ay nagsalita ng may paghamak. Sok, aminin mo na lang na mahirap ka at tigilan na ang paghanap ng palusot. Ang pil na ito ay makakatulong na makatipid ng oras ng anak mo. Hindi ba't mas maganda kung magiging warrior king siya agad? Mapapalakas niya ang kanyang nakamtan at mas malakas siya para hindi siya inaapi. Maaari rin siyang magpatuloy sa pag-ensayo upang mapatatag ang kanyang nakamtan para maging isang level 2 warrior king agad. Nagpatuloy pa siya, aminin mo na lang na mahirap ka. Hindi mo na kailangan gumawa ng mahihinang palusot. $3 bilyong. Sa sandaling iyon, isang babae ang tumayo at nagbigay ng bagong presyo. Naging curious si Severin kung hanggang magkano maibebenta ang pil. Kaya nga naman, dinobli ko na ang presyo at mayroon pa ring hangal na gustong higitan ako. Hindi ba nila nakikita na bibilhin ko ang pil anuman ang mangyari? Sabi ni Lincoln na hindi natuwa. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Sabrina at sinaway si Lincoln. Mr. Lincoln, malinaw ang mga patakaran na sinumang narito ay maaaring magbid. Ang may pinakamataas na tawad ang siyang makakakuha ng item. Kung iniisip mong pwede mong takutin ang ibang bidder gamit ang pangalan ng pamilya mo, kailangan kitang paalisan agad. Kumibot-kibot ang gilid ng bibig ni Lincoln ng ilang beses. Kaagad siyang hindi ng ahas magyabang gaya ng dati. Nahihiya siyang ngumiti. Tama ka, pero hindi ko naman sinasadya, hindi ba? May banayad ng ngiti, tinaas niya ang 3 daliri at nagsabi, tatawag ako ng $4 bilyong. $4 bilyong. Nag-isip muna ng ilang segundo ang babae at tinaasan pa ang bid. Malinaw na hindi pa siya handang sumuko. Natahimik si Lincoln. Sa una, akala niya madali niyang mabibili ang pil ng mas mura. Hindi niya inisip na may iba pang magtatangkang higitan ng tawad niya. $4.25 bilyong. Matapos mag-isip, nagbid si Lincoln. $6 bilyong. Isang lalaking nakasuot ng puting polo ang tumayo mula sa booth katabi ni Lincoln. Gordon ang pangalan niya. Bahagya siyang ngumiti. Sulit ito kung makakadagdag ng isa pang warrior king sa pamilya ko. Gordon, ano bang problema mo? Sigurado ka bang gusto mong higitan ako? Sige, $7 bilyong. Galit si Lincoln. Para sa kalidad ng training pil, napakataas na ng tawad na sinabi niya. Sa normal na sitwasyon, tanging mga pamilya mula sa upper class lang ang makakapanalo ng ganoong bid. $8 bilyong. Matindi ang tingin ni Gordon kay Lincoln at hindi siya sumuko. Buwisit ka, $9 bilyong. Balik tingin ni Lincoln. Ngumiti si Sabrina. Sa una, iniisip niya na maganda na kung mabibili ang pil sa halagang $7 bilyong. Ngunit ang kasalukuyang presyo ng bidding ay lumagpas pa sa kanyang inaasahan. Dahil dito, mas malaki ang kikitain ng auction center sa komisyon. Haha, $9 bilyong. Hindi ko akalain na mabibenta ang pil ng ganoon kamahal. Napangiti si Severin. Mukhang ang pagiging alchemist ay talagang isang popular na propesyon. Kung sakaling maubos ang pera niya balang araw, maaari siyang gumawa ng mas mataas na kalidad na pil at ibenta ito sa mataas na halaga. Ang kikitain niya ay sapat na para maging milyonaryo siya sa mundong ito. Tunay nga, para sa mga may kakayahang magsanay, pera ay basta pera lamang. Wala itong malaking kahalagahan para sa kanila.
Hindi sila interesado kung gaano man karami ang pera nila sa bangko. Bukod pa rito, ang perang ibinigay ng matandang baliw kay Severin ay sapat na para mamuhay siya ng marangya hanggang sa kanyang kamatayan. Sige, kung handa kang bilhin ang mababang uri ng first-grade high-rank pill sa halagang $9 na bilyong, panalo ka na. Napakunot noo si Gordon at sumuko. Mayroon pa bang ibang gustong magbid? $9 na bilyong, unang tawag. Ikalawang tawag, nabenta. Ibinagsak ni Sabrina ang kanyang martilyo at tuluyang napunta kay Lincoln ang pill. Kabanata 845. Bagaman nanalo si Lincoln sa bid, hindi siya mukhang masaya. Ang halagang kailangan niyang bayaran ay lumampas sa kanyang inaasahan at sa presyo sa merkado. Kung hindi tinaasan ni Gordon ang presyo, hindi na sana siya gumastos ng ganoon kalaki para sa pill. Sa oras na iyon, ipinagpatuloy ni Sabrina ang ikalawang item ng subasta. Isa itong mahiwagang espada. Bagaman hindi ito bihirang bagay, may ilang profound masters na nagbid para rito. Matiyag ang naghihintay si Severin. Sa wakas ay kumislap ang kanyang mga mata nang ipakita ang ikatlong item. Isang first-grade high-rank spiritual herb, ang Motherwort. Ito ang pangunahing sangkap para makagawa ng first-grade high-rank pill. At hindi ito madaling hanapin. Bahagyang ngumiti si Severin matapos makita ang spiritual herb. Napatawa si Yasmin nang makita ang reaksyon ni Severin. Mukhang interesado ka dyan. Maaari kang sumubok na magbid para rito. Itinuturing ding mahalaga ang spiritual herb na ito. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakatawag ng atensyon sa mga taong nakatuon lang sa pag-eensayo. Kaya naman, hindi masyadong mataas ang panimulang presyo nito na $750,000 lamang. Ngunit ang bawat pagtaas ng presyo ay kailangang hindi bababa sa $1,050 pataas. Sige, mayroon bang gustong kumuha nito? Simulan na natin ang bidding. Ngumiti si Sabrina at sinabi, maganda ang kalidad ng spiritual herb na ito at napakabihira. Ang pinakamahalaga, makakatulong itong mapalakas ang iyong telekinesis kapag ininom mo ito. Bahagyang ngumiti si Severin habang tumayo. $1,000,000. Hindi mukhang mataas ang nakamtan ng lalaking ito. Ang spiritual herb ay mas angkop para sa mga profound master. Hindi ganoon ka-epektibo kung gagamitin ito ng isang profound master na mas mataas ang antas, hula ng isang warrior king na nasa gitnang edad. $1,800,000. Tumayo ang isang babae at tinaasan ang bid ng $300,000. $2,000,000. Bahagyang ngumiti si Severin. Ang spiritual herb na ito ay walang silbi para sa mga ordinaryong cultivator at iyon ang dahilan kung bakit mababa ang halaga nito. Bilang isang alchemist, lubos na naiiba ang kahalagahan ng spiritual herb. Ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng pill. Sa tulong ng iba pang sangkap, maaaring gawing first-grade high-rank pill ni Severin ang spiritual herb na ito. Sa oras na iyon, ang halaga ng mga halamang iyon ay lubos na tataas. Napakunot ang noo ng babae. Hindi mataas ang kanyang nakamit. Sa huli, pinili niyang umupo at sumuko sa pagbid. $3,000,000. Biglang tumayo ang matandang first-grade high-rank alchemist at nakisali sa bidding. Hindi ito inaasahan ni Severin. Ngumiti si Sabrina at nagtanong, si Mr. Marshall ay nagbid ng $3,000,000. Mayroon pa bang gustong magtaas ng presyo? $4,250,000. Mapait na ngumiti si Severin at napilitan siyang taasan ang presyo. Masamang tinitigan siya ni Marshall at nagsabi, $6,000,000. $7,250,000. Walang pag-aalinlangan, nagbid si Severin ng mas mataas na presyo. Ano bang problema ng taong iyon? Saan siya kumukuha ng lakas ng loob para higittan si Mr. Marshall? Napansin ng ilang tao ang sitwasyon at nagtataka kung ano ang nangyayari. Hehe, hindi ba siya natatakot na masaktan si Mr. Marshall? Si Mr. Marshall ay isang mataas na antas na alchemist ng first rank. Tanging kung mapupunta ang spiritual herb na ito sa mga kamay ni Mr. Marshall, saka lamang nito mailalabas ang 10 o 100 ulit ng halaga nito. Isang matandang lalaki ang tumawa ng walang pakialam. 60,000,000. Nang marinig ang mga usapan sa paligid, bahagyang lumitaw ang kay-abangan sa mukha ni Mr. Marshall habang muli niyang tinaasan ang bid ng 20,000,000. 80,000,000.
Nang makita ni Severin na lumalala ang sitwasyon, direkta niyang dinagdagan ng 20 milyon pa. Hindi na nakapagtimpi ang kalaban. Matapos sulyapan si Severin, malamig siyang ngumiti at nagsabi, "Hehe, binata, mukhang mayaman ka ah. Sige, magkumpara tayo. Magbibid ako ng 1 bilyon." Nang makita ni Severin ang mapanghamong tingin ng kalaban, bahagyang naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. May kikipaglaban siya sa akin sa pera. Kaya ba niya akong higitan? Akala ba niya natatakot ako? Tumanggaw siya at nagsabi, "Hey, sige, mukhang interesado ka rin sa spiritual herb na ito. Sa kasamaang palad, determinado rin akong makuha ito." Sandaling huminto si Severin bago nagpatuloy, "Dahil ganoon, magbibid ako ng 2 bilyon. Ano? Maraming tao ang napasigaw nang marinig ang bid ni Severin. Pagkatapos ng lahat, napakalaki ng itinaas, diretsyong nagdagdag ng 1 bilyon sa presyo. "Sige, magbibid ako ng 3 bilyon. Pakiramdam ni Mr. Marshall na tila sinampal siya sa mukha, kaya niya pinipigilang kumulo ang dugo at muli niyang tinaasan ng 1 bilyon. 4 na bilyon, sigaw muli ni Severin. Bahagyang kumislot ang bibig ni Mr. Marshall at sinabi kay Severin, "Binata, pinag-isipan mo ba ito ng mabuti? Isa lang itong spiritual herb. Ang 4 na bilyon ay sobra na sa tunay na halaga nito. Balak mo bang gamitin ito para sa breakthrough sa iyong cultivation?" Sa puntong ito, ipinaliwanag pa ni Mr. Marshall, "Tanging kung ang spiritual herb na ito ay nasa aking mga kamay, saka lamang nito mailalabas ang tunay nitong epekto dahil kaya kong i-refine ito bilang pill at maipakita ang nararapat nitong kapangyarihan. Sa oras na iyon, dudoble pa ang halaga nito." Mapait na ngumiti si Severin at nagpaumanhin, "Mr. Marshall, nauunawaan ko ang paliwanag mo. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko kanina, determinado akong makuha ito." "Wow, kung ganoon magbibid ako ng 5 bilyon. Nanggigigil si Mr. Marshall habang sumisigaw ng mataas na presyo na 5 bilyon. Lubos na lumampas ang presyong ito sa tunay na halaga ng spiritual herb. Naniniwala siyang susuko na si Severin. Kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit tila may galit sa kanya ang binatang ito, bilang isang alchemist, may malaking halaga siya ng pera. Maaari siyang gumastos pa ng kaunti. Basta't ma-refine niya ang spiritual herb na ito bilang pill, mababawi rin niya ang kanyang ginastos. Kung ma-refine ito bilang pill, kahit 10 bilyon pa ang halaga ay hindi magiging problema basta't maganda ang kalidad. Siyempre, ang dahilan kung bakit ang nakaraang high-grade pill ay nabenta lamang ng 7 bilyon sa subasta ay dahil hindi ganoon kaganda ang orihinal na kalidad nito, kaya't mas mataas ang posibilidad ng pagkabigo kapag sinusubukan ang breakthrough sa cultivation. Gayunpaman, kung maganda ang kalidad ng pill, mas kakaunti ang dumi sa breakthrough, at mas mataas ang posibilidad ng tagumpay. 6 na bilyon. Matapos mag-isip ng sandali, sinabi ni Severin, "Mr. Marshall, kung nais mong dagdagan pa, ibibigay ko na ito sa iyo." Pagkatapos ng lahat, sapat na ang presyong ito. Lubos na natigilan si Mr. Marshall at sa huli ay malamig na ngumiti at nagsabi, "Hehe, binata, sinasadya mo bang pabayarin ako ng mas malaki?" Paumanhin, "Ayaw ko na. Kunin mo na, 6 na bilyon, lugi ka." "Sige, binata, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Dahil wala nang ibang nagbid sa oras na ito, ang spiritual herb na ito ay magiging iyo." Nakatayo sa entablado, may kakaibang tingin si Sabrina kay Severin. Pagkatapos ng lahat, ang binatang ito sa harap niya ay tila hindi lamang mayaman kundi may taglay ding tapang. Kung ibang tao iyon na sinabihan ni Mr. Marshall, isang tao na may ganoong katayuan, tiyak na marami ang susuko upang hindi siya mapahiya. Ngunit nanindigan si Severin hanggang dulo, tinaasan pa ang presyo sa puntong napilitan si Mr. Marshall na sumuko. Bahagyang ngumiti si Severin. "Ang pangalan ko ay Severin. Mabuti, kung wala nang ibang magpapatuloy sa pagbid, ang spiritual herb na ito ay kay Mr. Severin." 6 na bilyon, unang beses. 6 na bilyon, ikalawang beses. 6 na bilyon, ikatlong beses. Nabenta. Nang bumagsak ang martilyo ng auctioneer, lumapit ang isang staff na may dalang tray at iniabot ang spiritual herb kay Severin. Kasabay nito, inilabas din nila ang isang aparato at sinwipe ang pera mula sa bank card ni Severin.
Ang mga kabataan ngayon, para lang magyabang, para lang mapansin, nakikipagbanggaan pa sila sa akin ng matigas ang ulo. Hehe. Tumawa si Mr. Marshall, kunwaring walang pakialam. Sa kanyang pananaw, nagpapasikat lang si Severin sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya sa kanya. Ngunit kung makikipagtalo pa siya sa isang nakababatang henerasyon, para na rin siyang naging maliit at makitid ang isip. Isang lalaking malapit sa kanya ang ngumiti at nagsabi, "Tama nga, ang cultivation ng lalaking iyon ay malamang hindi mataas." Malapit na siyang mag-breakthrough at nais gamitin ang spiritual herb na iyon para makatawid. Maya-maya, nagsimulan na ang subasta para sa ika-4 na item. Para sa ika-4 na item, hindi interesado si Severin dahil isa lang itong cultivation technique, sa karaniwang antas at hindi karapat-dapat pansinin. Makalipas ang ilang sandali, isa na namang spiritual herb ang inilabas para sa subasta. Hehe, mga gino't ginang, ang spiritual herb na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong low-grade second-rank spiritual herb, angkop para sa peel refinement, at napakabihira. Matapos ipakilala ni Sabrina ang spiritual herb na may ngiti, nagpatuloy siya. Siyempre, alam ninyong lahat na ang mga second-rank spiritual herb, kahit low-grade, ay hindi maihahambing sa mga first-rank spiritual herb. Dahil dito, medyo mataas ang panimulang presyo, magsisimula sa 4 na bilyon, at bawat bid ay hindi bababa sa 1 milyon. Matapos magsalita, bahagyang ngumiti si Sabrina, "Sige, maaari na kayong magsimula sa pagbid." "Sir, ang spiritual herb na ito ay maaaring gamitin para sa peel refinement. Sigurado akong interesado ka na naman dito, hindi ba?" Tumingin si Yasmin kay Severin na nasa tabi niya at napangiti. Bahagyang ngumiti si Severin. Interesado nga ako. Sana ngayong pagkakataon na ito ay hindi na makipagkompetensya sa akin si Mr. Marshall. Isa lamang siyang high-level first-rank alchemist, kaya't hindi na siya dapat makipag-agawan sa akin para sa isang low-grade second-rank spiritual herb. Matapos sabihin iyon, direkta nang tumayo si Severin at nagsabi, "Nagbibid ako ng 4 na bilyon." Sige, si Mr. Severin ay nagbid ng 4 na bilyon. Mayroon pa bang ibang magbibid? Nang makita ni Sabrina na muling nagbid si Severin, hindi niya naiwasang magpakita ng bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Tila wala talagang kakwapusan sa pera si Severin. Pagkatapos ng lahat, 6 na bilyon na ang nagastos niya kanina, at ngayon gusto ring magbid ni Severin. Sinumang may ganoong kalaking pondo na maipupusta ay tiyak na isa lamang mayabang na batang Panginoon mula sa Drakcom. Gayunpaman, maingat na nag-isip si Sabrina at naramdaman niyang medyo hindi pamilyar ang pangalan, na nagdulot sa kanya ng kalituhan. "Nagbid ako ng 5 bilyon. Sa sandaling iyon, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa pribadong silid sa ikalawang palapag at bahagyang ngumiti habang nagsabi. "Nagbid ako ng 5 bilyon at 300 milyon. Hindi inaasahan, maging si Lincoln na nabanggit kanina ay tumingin din sa spiritual herb at tinaasan ang bid. Hehe, 6 na bilyon. Si Mr. Marshall, na naroon pa rin, ay hindi nagpahuli at agad na tinaasan ang presyo, halos kasunod agad ni Lincoln. Natahimik si Severin at hindi makapaniwala. Hindi niya inasahan na sa pagkakataong ito, marami ang magiging interesado sa spiritual herb na ito. Ngumiti ang babaeng nasa katanghaliang gulang at nagsabi, "Kung ganoon, magbid ako ng 6 na bilyon at 500 milyon. Diyos ko, hindi ba't sobrang tindi na nito? Ang presyo ay biglang tumaas na ng ganito kabilis. Hindi ba?" Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay isa ring alchemist mula sa isang nangungunang pamilya, isang high-grade level 1 alchemist. Kapantay siya ni Mr. Marshall. Hindi ko inaasahan na magiging interesado rin siya sa spiritual herb na ito. Kahit si Lincoln ay nakisali rin. Sok, magiging kawili-wili ito. Biglang naging maingay ang bulwagan. Walang inaasahan na maraming tao ang magbibid para sa isang low-grade level 2 spiritual herb. Severin, ano ang gagawin natin? Makikipagkompetensya pa ba tayo? Medyo marami silang kasali, at 2 sa kanila ay mga high-grade level 1 alchemist. Matagal na silang nakaposisyon sa kanilang mga pamilya kaya tiyak na marami silang pera. Tumingin si Yasmin kay Severin na may bahid ng pag-aalala,
at natatakot na baka hindi sapat ang pera nito. Sabi niya kay Severin, kung kulang ang pera mo, may ilang bilyon ako sa aking account. Kung hindi pa rin sapat, maaari kong i-message ang tatay ko ngayon at ipatransfer agad ang pera sa akin. Pagkarinig nito, hindi naiwasang matawa si Severin at mahina siyang nagsabi. Bata, huwag mong kalimutan na ako ay hindi lamang ang pinuno ng South County, kundi pati na rin ang supreme leader ng Draco Deus Temple. Sa tingin mo ba hindi ko sila kayang tapatan? Nang marinig iyon, agad na nahiya si Yasmin. Napagtanto niyang wala naman siyang dapat ikabahala. Pagkatapos ng lahat, siya ang supreme leader ng Draco Deus Temple, kaya tiyak na may pera ito. Nagbid ako ng 7 bilyon. Ngumiti si Severin, tumayo, at dahan-daang nagsalita. Hehe, bata, mayaman ka nga. Hindi ba't bumili ka na ng isang high-grade level 1 spiritual herb kanina? Susubukan mo pa ring agawin ito. Tumawa si Mr. Marshall. Sige, tingnan natin kung sino ang may pera. Mataas na ang success rate ng aking high-grade level 1 pills. Gusto kong bilhin ang low-grade level 2 spiritual herb na ito para subukan ang pag-refine ng low-grade level 2 pills. Kapag nagtagumpay ako, hindi matutumbasan ang magiging halaga nito. Kaya, para sa akin, hindi mo ako kayang tapatan dahil hindi mo naman ito magagawang gawing pills. Ngunit agad na sumagot ang babaeng nasa itaas, Hehe, Mr. Marshall, plano ko ring subukan ang pag-refine ng low-grade level 2 pills. Pero kahit mataas ang success rate mo sa pag-refine ng high-grade level 1 pills, hindi ibig sabihin na magtatagumpay ka agad sa low-grade level 2 pills, hindi ba? Ang pag-breakthrough ay hindi ganoon kadali. Hindi ko na itatago, nakasayang na ako ng 12 ng low-grade level 2 spiritual herbs, at wala pa rin akong gaanong progreso. Hindi inaasahan ni Mr. Marshall na sasalungatin siya ng babaeng iyon. Ang mga sinabi niya kanina ay para lamang takutin si Severin. Bahagyang nanginig ang kanyang bibig, at sa huli, mapait niyang kinagat ang kanyang ngipin at nagsabi. Dahil hindi ka nagtagumpay agad, hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Magkakaiba ang mga tao. Sige, tama na ang satsat. Magbibid ako ng 8 bilyon. Kung may lakas ka ng loob, itaas mo pa ang presyo. 8 bilyon. Pagkarinig nito, maraming tao ang napasinghap sa gulat. Karapat-dapat nga si Ginoong Marshall sa kanyang reputasyon. Mabilis niyang tinaasan ang presyo sa 8 bilyon. Sige na, hindi na ako makikipag-agawan pa. Kayong mga alchemist lahat ay baliw. Wala namang mataas na ranggong alchemist sa pamilya ko. Kung maagaw ko man itong spiritual herb, magagamit ko lang ito bilang damo. Walang posibilidad na makagawa ng mas mataas na halaga mula rito. Sa huli, matapos mag-isip sandali, pinili ni Lincoln na sumuko. 9 bilyon. Gayunman, malinaw na walang balak sumuko ang babaeng nasa gitnang edad. Direkta siyang sumigaw ng presyo na 9 bilyon. 10 bilyon. Hindi nagpahuli si Severin at tumayo, malakas na sumigaw ng presyo na 10 bilyon. Parehong napatulala sina Ginoong Marshall at ang babaeng nasa gitnang edad at hindi napigil ang tumingin kay Severin. Para sa kanila, hindi naman isang alchemist si Severin. Kahit para sa kanilang mga mataas na ranggong alchemist, ang bumili at sumubok na gumawa ng mababang ranggo na second rank na pill ay napaka-peligroso. Hindi nila inakalang makikipag-agawan pa si Severin sa kanila. 10 bilyon. Ang batang ito ay tunay na mayaman. Sumisigaw ng ganyang presyo para lang sa isang mababang ranggong second rank na spiritual herb. Sa huli, bagamat mahalaga ito, isa lang itong damo, hindi pill. May ilang tao na napabuntong hininga, at napagtantong hindi nila kayang basahin kung sino ba talaga ang batang ito na nakikipagkompetensya sa dalawang alchemist. Hehe, patawarin ninyo ako, pero talagang gusto ko ang spiritual herb na ito. Napangisi si Severin. Bata, kung hindi ka alchemist, kahit makuha mo ang spiritual herb na ito, lubos na pag-aaksaya lang ng pera, hindi napigil ang ipaalala ng babaeng nasa gitnang edad. Sumagot si Severin, salamat sa iyong paalala, pero may sarili akong plano. Sige, 11 bilyon. Matapos mag-isip sandali, tila ayaw pa ring sumuko ng babaeng nasa gitnang edad. Nanahimik naman si Ginoong Marshall, na nakaupo roon na may malamig na ekspresyon, worry bang ayaw ng makipag-argumento.
Napilitan si Severin na mapangiti ng mapait at nagsabi, 15 bilyon. Ikaw, sa pagkakataong ito, maging ang babaeng nasa gitnang edad ay napatahimik. Napakalakas ng dating ni Severin. Bigla siyang nagdagdag ng 4 na bilyon, na para bang walang halaga ang pera. Sira ba ang taong ito? Ang dalawang alchemist ay gustong makuha ang spiritual herb para sa alchemy. Kahit pa sila mabigo, makatutulong pa rin ito sa kanilang pag-usad para maging second-rank alchemists. May kabuluhan iyon, kahit pa idagdag lang sa kanilang karanasan ng kabiguan. Pero itong lalaking ito, magagamit niya lang ang spiritual herb bilang damo. Gumastos ng 15 bilyon para rito, hindi ba sobra iyon? May isang napabulala sa gulat. Hehe, sino ba ang nakakaalam ng iniisip niya, o baka talagang mayaman siya? Gayunman, napaka-dominanti talaga nito. Kabanata 850, may isang tao na hindi napigil ang mapangiti ng mapait. Ang kaligayahan ng mga mayayaman ay isang bagay na malinaw na hindi kayang unawain ng mga karaniwang tao. Sa mga nakikilahok sa auction, may ilang tagapagmana mula sa mga kilalang pamilya ang natakot sa walang awang asal ni Severin. 15 bilyon, may iba pa bang magbibid? Sa puso ni Sabrina, labis siyang nasiyahan. Hindi niya inakalang maipapabid ito ng ganoong halaga. Nang tumingin siya sa paligid at nakita na wala nang balak magtaas pa ng presyo ang iba, itinaas niya ang martilyo at nagsabi, 15 bilyon, unang beses, 15 bilyon, pangalawang beses, 15 bilyon, pangatlong beses, nabili na. Habang bumabagsak ang martilyo, muling napunta kay Severin ang spiritual herb. Hehe, malamang wala silang kaalam-alam na kaya mong gawing pil ang spiritual herb na ito ng madali, hindi ba? Hehe, hindi sila kayang makipagsabayan sa iyo. Kung ipagpapatuloy nila, talo lang sila. Pero ikaw, kahit bilhin mo ito ng ganoong kataas na presyo at gawing pil, kikita ka pa rin. Sa gilid, nakita ni Yasman ang madidilim na ekspresyon ng dalawang alchemist at hindi napigil ang palihim na matawa sa tabi ni Severin. Ibaba mo ang boses mo. Baka matuklasan nila na isa lang akong mababang antas na second-grade alchemist. Baka sobrang magalit sila at magsuka ng dugo. Manatili tayong mababa lang. Kung maaari, iwasan natin ang makagawa ng kaaway. Sa huli, babalik na rin ako sa Southlink City, at ayaw ko nang dagdagan pa ang problema. Mapait na ngumiti si Severin at pinaalala kay Yasman sa mababang tinig. Agad na ngumiti si Yasman ng cute at nagbigay ng okay gesture gamit ang kanyang kamay. Ang batang ito ay gumastos na ng sobra-sobra. Hindi ako naniniwala na may pera pa siya para maagawan kami mamaya. Hindi pa nga namin nagagalaw ang pera namin. Lumingon kay Severin si Ginoong Marshall at pinigilan ang inis, at pabulong na nagsabi. Sige lang at bumili ka sa mataas na presyo. Hindi pa tapos ang auction. Maaaring may mababang antas na second-grade spiritual herb pa na ipapabid mamaya. Sa oras na iyon, wala ka ng pera, at makukuha ko iyon ng mura. Sa pag-iisip ng senaryo kung saan makakakuha siya ng mura at makakairita pa kay Severin, saka lamang gumaan ang loob ni Ginoong Marshall. Ang batang ito ay gumastos na ng halos 20 bilyon. Nagtataka ako kung gaano pa karami ang pera niya sa kanyang account. Sa loob ng pribadong silid sa attic, kumunat ang noo ng babaeng alchemist na nasa gitnang edad, at nag-iisip kung aling kilalang pamilya nagmula si Severin. Sige, susunod, mayroong kayamanang maaaring ituring ng ilan na mahalaga, habang ang iba na may hindi naman. Sa sandaling iyon, nakangiting misteryoso si Sabrina sa entablado at nagsimulang magsalita ng dahan-dahan. Hehe, manager, tigilan mo na ang panunukso at sabihin mo na kung ano iyon. Tuwang-tuwa na akong malaman kung ano ang bagay na itinuturing ng ilan na kayamanan at ng iba naman ay hindi. Isang kalbong lalaki ang nag-cross ng mga braso sa kanyang dibdib at nagsalita ng paos ang tinig. Saka ibinuka ni Sabrina ang kanyang palad at inilabas ang isang alchemy furnace. Isang alchemy furnace, para sa mga alchemist, kayamanan ito, pero para sa mga hindi alchemist, wala itong silbi. Siyempre, maaari rin itong ipagbili para sa pera. Haha. Hehe, akala ko kung ano. Iyon lang pala ay isang alchemy furnace. Napatawa si Ginoong Marshall at nagsabi, pero, alam mo, ang alchemy furnace ko ay medyo maganda,
kaya itong alchemy furnace, para sa akin, ay hindi isang kayamanan. Hindi inaasahan, ngumiti si Sabrina ng banayad at nagsabi, "Haha, Ginoong Marshall, huwag kang magmadaling magpasya. Ang mga alchemy furnace ay may iba't ibang antas din, mula una hanggang ika-9, hindi ba?" Mapagmalaking tumanggo si Ginoong Marshall, "Oo, ang mga alchemy furnace ay tiyak na may ranggo. Ang alchemy furnace ko ay ika-8 antas na. Maaari bang ang alchemy furnace na hawak mo ay isang ika-9 na antas?" Banayad na ngumiti si Sabrina at nagsabi, "Tama ka, mula una hanggang ika-9 ang ranggo. Pero huwag mong kalimutan na may mga ordinaryong artifact at spiritual artifact din. Ang gamit mong ika-8 antas na alchemy furnace ay tiyak na isang ordinaryong artifact, hindi ba? Samantalang itong alchemy furnace na nasa kamay ko, kahit unang antas lang, isa itong spiritual artifact.